Sa nakaraang kwento natin ay may nabunggo si Mori na kung sinong nilalang dahil sa kanyang pagmamadaling makalabas sa kusina dahil siya ang dahilan kung bakit ang gulo ng kusina at dahil na rin takot siya sa ibang nilalang, at sa pagpapatuloy ng kwento. Ang kanyang nabunggo ay si Ryder na masayang-masaya siyang tinanong si Mori na kung nakatulog ba siya ng maayos at sinabi naman ni Aya na mayroon 40% na kakaibang substance ang nadetect sa mukha nito at iminungkahi niya naman kay Ryder na kailangan niyang hugasan ang mukha ni Mori. Napayakap na lamang si Mori sa binti ni Ryder at kaagad niya namang binuhat si Mori at tinanong niya ito na pasiga na kung ano ba ang nangyayari sa kanya ng ganito kaaga. Mayroon namang ekwenento si Aya kay Mori at makalipas lamang ang ilang oras ay nagtatsaan na sina Miria at Ryder at nagsasalita naman si Miria na ang lingwahe nito ay kakaiba kumpara sa mga tao subalit hindi naman siya nakakasigurado ngunit parang ang kanyang kaibigan niyang si Mori na mula sa bahay ampunan ay umalis kaya naman hindi niya na ito nasundan dahil ang tanging alam niya lamang patungkol dito ay ang bahay ampunan. Dagdag niya pa na wala siyang ka-ideya na mapupunta siya dito kaya naman hindi niya alam kung paano siya mapapasalamatan. Napakamot na lamang si Ryder dahil parang nahihiya pa siya na tanggapin ang ibinigay sa kanya ni Miria. Inutusan naman siya ni Miria na buksan niya ang kahon na ito at agad naman siyang sumunod at bigla niyang binuksan ang kahon at pagkabukas niya ay sumilip naman ang liwanag sa loob na tila ba ay isa itong makinang na bagay at ang nasa loob ng kahon ay nagtataka naman siya na kung ano ba ang bagay na ito dahil para isa itong star fragment at labis naman ang kanyang pawis dahil ayon sa kanya na nagkakahalaga ang star fragment na ito ng humigit kumulang 60,000 at nai-imagine niya naman na ngayon ay mayaman na siya. Sinabihan naman siya ni Miria na nagpapasalamat siya sa kanyang ginawang pagsasakripisyo para may hatid lamang si Mori dito at ngayon ay pwede na siyang umalis at gagabayan na lang siya ng kanilang tagabantay. Napatawa na lamang si Ryder at pagkarinig niya ng sinabi ni Miria ay naalala niya naman ang pagsasama nila ni Mori at isa-isa niya nang naaalala ang mga masayang paglalakbay nilang dalawa ni Mori. Maging sa pagkain nila at sa pagguhit ni Mori sa kanyang mukha at ang masayang mukha ni Mori na nakangiti noong magkasama silang natulog sa labas at malapit sa apoy. Bigla namang nagsalita si Ryder na hindi niya pa gustong umalis dito at nagulat naman si Miria dahil sa kanyang sinabi. Ipinaliwanag naman ni Ryder na pag-isipan niya ito dahil gustong-gusto siya ni Mori kaya naman wala siyang magagawa kung wala siya. At ayon pa sa kanya na kung mawawala na lang siya bigla ay magugulat si Mori. At wala naman na siyang gagawin pa kaya naman naisip niya na mananatili na lang siya muna sa tabi ni Mori hanggang sa masanay siya dito. Tinanong naman siya ni Miria na kung gagawin niya ba yun para sa kanila. Sagot niya naman na oo naman dahil kahit na maikli lamang na panahon ang samahan nila ay magkasama naman sila sa bingit ng kamatayan at mayroon namang dumating sa kanilang likuran at nilapitan naman ito sa likod si Ryder at pagkalingon niya ay bigla na lamang itong napasigaw dahil sa gulat dahil ang nasa likuran niya ay ang nakalaban nila nakaraan. Ipinakilala naman ni Miria ang bagong dating na yan ang kanyang tagabantay na si Jael habang si Ryder naman ay parang malalaglag na sa upuan at sinabi pa ni Miria na nakikiusap siyang patawarin niya ang kanilang kalupitan dahil iniisip nila na kidnapper siya na sinusubukang kunin si Mori. Pinagpapawisan naman si Ryder habang tumitingin siya kay Jael na alam niya naman kung bakit iniisip niya ang bagay na yun at paulit-ulit niyang sinabi na okay lang yun sabay tawa niya. Makalipas lamang ang ilang saglit ay kinakausap ni Aya si Ryder at tinanong niya ito na kung yun na nga ba. Tinakpan naman ni Ryder ang tainga ni Mori at sinabi niya na huwag siyang maingay dahil hindi nakakaintindi si Mori ng malalim na mga salita. Nagtatakang tanong naman sa kanya ni Aya na kung sa gayon ay bakit niya tinatakpan ang tainga nito. Agad namang binitawan ni Ryder ang pagkakatakip niya sa tainga ni Mori at tinanong niya ito na kung nakita niya ba ang lugar na ito dati at ipinaliwanag niya naman na mayroon siyang importanteng tatalakayin kasama ang mga ito at iminungkahi niya naman na kung bakit hindi sila muna maglibot-libot ni Aya ngayon habang abala pa siya. Sinabi naman ni Aya na magandang ideya yun at inaya niya na si Mori na maglibot-libot. Nang makaalis na sina Mori ay pumasok naman kaagad si Ryder sa pagpupulong at dito binati siya ni Miria at iminungkahi niya na maupo siya sa kung saan siya komportable at kaagad naman siyang umupo at inanunsyo ni Miria na ngayon ay uumpisahan na nila ang pagpupulong dahil kumpleto naman na sila. Sinabi niya na hindi pa nila nakakausap si Shalom. Hindi naman alam ni Ryder kung sino si Shalom kaya naman tinanong niya ito na kung sino ba ito at kinumpirma naman ang kanyang katabi na alam niya naman ba kung sino ang judge. Galit na galit namang tumugon si Ryder na sino ba ang hindi nakakakilala sa judge. Ipinaliwanag naman ni Miria na ang judge ay ang master ng Earth at pinamamahalaan nito ang buhay.
Ang dalawang braso ay hinahawakan ng bigat ng kapangyarihan at ang tatlong binti ay nagtataglay ng kapangyarihan ng balanse at kasama na siya na ang patch, ang 7 fingers na binigyan ng kapangyarihan upang buksan ang black hole para kay Shalom. Si Shalom ay isa sa 7 at ang black hole ni Jael na ginamit ay nagmula rin sa kanya kaso isang maliit lamang na piraso ito. Ang lupain ni Shalom ay nagmumula sa kabundukan patungo sa ilog na tinatawag na Reden. Itinuro niya naman na ang ampunan na kung saan nakatira si Mori sa gitna ng kagubatan. Ang lugar daw na ito ay nasasakupan ni Shalom kaya naman kinakailangan nila makipag-usap sa pamamagitan ni Shalom, at kahit na ang pagkawala ni Mori ay hindi nila magawang mock-contact si Shalom sa bahay ampunan, hindi rin sila nakakatanggap ng regular na newsletter patungkol sa kay Mori sa nakaraang linggo kaya naman huli na sila upang hanapin ito. Sinabi naman ng isang ito na malamang ay hindi naman ito seryoso dahil si Shalom ay napaka-abalang nilalang. Sinabi naman ni Miria na magpahanggang sa ngayon ay nagpapadala pa rin siya ng mensahe dahil hindi nila alam kung ano ba talaga ang nangyayari at bigla niya namang tinawag si Ryder at nakiusap siya manatili muna dito upang samahan si Mori hanggang sa makontak nila si Shalom. Sagot naman ni Ryder na naiintindihan niya at gagawin niya ang kanyang makakaya. May bigla namang napansin si Ryder sa kanyang tabi dahil parang galit na galit ito na tumatayo at sinabi nito na uumpisahan na nila ang tunay na pagpupulong. Labis naman nagtataka si Ryder dahil sa sinasabi ng isang nilalang na ito. Bigla naman ipinakita ng isang nilalang ang napakaliit na isang baso, mangkok, kutsara at tinidor. Kinuha naman agad ni Ryder ang isang gamit dahil nagtataka lang siya kaya naman tinanong niya na kung ano ba ito. Sagot naman ng isang nilalang na personal na gamit yan ni Mori na ginawa niya kahapon. Pagkarinig ni Ryder ay galit naman siyang tumugon na napakaliit nito at tinanong niya naman ito na kung paano ba si Mori kakain sa pamamagitan ng napakaliit na katsarang ito. Sagot naman ng nilalang na parang manok na bagaman ay napakaliit naman talaga ni Mori na kagaya kaliit ng isang daliri at nagtatakang tanong niya naman na kung may lahi bang langgam si Mori. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali umiiyak na ang mukhang manok na gumawa ng napakaliit na kagamitan ni Mori at pinapakalma naman siya ng kanyang kasamang mukhang manok. Kinausap naman ng isang kasamahan na mukhang manok si Ryder at sinabi niya na alam niya na mangyayari ang bagay na ito kaya naman gumawa siya ng malaki sa bayaya niya na sumunod siya at ipapakita niya. Makalipas lamang ang ilang saglit ay ipinakita ng isang mukhang manok ang napakalaking higaan at habang ipinapakita niya ay ipinapaliwanag niya naman na ang dambuhalang tama na ito ay para kay Mori dahil mahilig daw itong magtago sa ilalim ng kama at tinanong niya si Ryder na kung ano ba sa tingin niya. Napatawa na lamang si Ryder at sa isip-isip niya ay parang nasasabik ang mga mukhang manok na nilalang na ito. Lumipat naman ang eksena kung saan hinahawakan ni Mori ang kamay ni Aya at naglilibot-libot sila sa malaking bahay at nakikita nila ang mga mag-agarang gamit at napakalinis na sahig at maging ang bintana. At dahil sa mahilig gumuhit ang ating bida ay ginuhitan niya naman ng hagdanan gamit ang kanyang krayola at sinubukan niya namang sumilip sa labas ng bahay at naglaro rin sila ni Aya ng habulan habang si Mori ay mayroong takip ang kanyang ulo. Kapag may gustong malaman si Mori ay itinuturo niya lamang ito kay Aya at sinabi naman ni Aya kung ano ang bagay na yan. Nakakapaglikha na ng salita si Mori subalit hindi pa maintindihan. Mayroon naman itinuro si Mori at pagkakita ni Aya ay nagtataka naman siya kung ano ba ito. Umakyat naman si Mori sa pamamagitan ng upuan at sinabi ni Aya sa kanya na ang mga gamit na nandito ay parang mga natitirang materyales sa paggawa ng kung ano. Nakita ni Mori ang isang blueprint ng isang bagay at parang isa itong blueprint ng balabal. Pagkakita ni Aya ay napasabi na lang siya na parang gawa ng kamay ito at pagkarinig ni Mori ay hindi niya naman naiintindihan kung ano ba ang ibig sabihin ni Aya. Ipinaliwanag naman ni Aya habang nakatingin siya kay Mori na ang tinutukoy niya ay ang kanyang balabal. Napagtanto naman ni Mori na ang ibang mga bagay na kanyang natanggap mula sa kanyang sponsor ay gawang kamay rin at naiisip niya na ginawa ito ng kanyang sponsor ng mano-mano kaya naman bahagyang namangha ito. May bigla namang dumating at nakita niya si Mori at nakita niya naman agad ito at sinabi niya na nagagalak siya na ligtas siya at ipinaliwanag niya naman na kung alam niya lang kung gaano sila nagpakahirap upang pigilan si Miss Miria na umalis dito sa lugar na ito para lamang hanapin siya. Tinanong niya naman ang mga ito na kung ano ba ang kanilang ginagawa. Sagot naman ni Aya na naglilibot-libot lamang sila. Nagtataka naman na sinabi ni Aya na hindi niya naiintindihan na ang ganito kalaking mansyon at napakalapad na lupain ay bigla na lamang lumitaw sa syudad.
Ipinaliwanag naman ng mukhang manok na ito ay isang vilya na ginawa ni Miss Miria at dagdag niya habang pinagmamasdan si Mori na sinabi ni Miss Miria gusto niya daw maintindihan si Mori. Makalipas lamang ang ilang saglit ay sumilip na si Mori kung saan nagpupulong sina Ryder at pinagmasdan niyo naman si Miria at sa pagkakataong ito ay hindi na siya natatakot subalit sa puntong pagkatingin ni Miria sa kung nasaan siya ay bigla naman siyang nagulat at dahil sa gulat niya ay bigla naman itong tumakbo. Pagkatapos nun ay nadismaya naman si Miria at nang makita yun ni Ryder ay mayroon naman siyang naisip na ideya. Makalipas ang ilang oras ay natapos na nga ang kanilang pagpupulong at dito sinasabihan ni Ryder si Miria na ngayon ay kailangan muna nilang maging magkaibigan ni Mori. Magsasalita pa sana si Miria subalit tinanong naman ni Aya si Ryder na kung mayroon ba siyang naiisip na idea. May bigla namang naisip na ideya si Ryder at agad nilang inumpisahan ang kanilang operasyon para maging kaibigan ni Miria si Mori. Ang una nilang plano ay bibigyan niya ito ng pagkain at habang dinadala ni Miria ang pagkain ay nauutal-utal naman siyang tinatawag si Mori na inaaya niya itong kumain. Pagkapasok niya sa silid ay nadatnan niya na pinapalibutan na si Mori ng mga mukhang manok na mga nilalang na pinapakain ito ng cookies kagaya ng kanyang daladala kaya naman dahil sa gulat niya ay bigla niyang nabitawan ang kanyang dalang cookies. Napahanga na lamang si Ryder dahil sa kanyang nasasaksihan habang kumakain din siya ng cookies. Ang ikalawang operasyon naman ay ang magpakita ng interes sa mga paborito ni Mori. Idinikit naman ni Ryder ang mga bagay na gusto ni Mori sa kasuotan nito at iminungkahi niya na ngayon ay ang tangi niya lamang na gagawin ay ang dumaan sa harapan ni Mori at pagkarinig ni Miria ay agad niya naman yun sinang-ayunan. Sa isip-isip naman ni Aya na sa tingin niya ay nakita niya ang pinaggayahan ni Ryder na konsepto sa drawing ni Mori na mayroong Christmas tree. Maya-maya pa ay bigla na lamang dumaan si Miria kay Mori habang kumakain ito at nang mapansin siya ni Mori ay bigla namang nadismaya ito at nabitawan niya ang kanyang cookies dahil dun ay napasabi na lamang si Miria na humihingi siya ng paumanhin at ibabalik niya rin ito kaagad. Ang ikatlo naman ay magpakita siya ng pamilyar na itsura at ang naisip niya na pamilyar kay Mori ay ang kanyang sarili mismo. Agad niya namang inutusan si Aya na ipalabas niya ang kanyang motorsiklo at agad naman yun sinang-ayunan ni Aya at pinalabas niya naman ang motorsiklo. Ipinasakay niya naman si Miria sa kanyang motorsiklo at tinuruan niya naman ito kung paano ito gamitin at inutusan niyang pigain ang selinyador at agad namang sumunod sa utos si Miria at pagkapiga niya ay bigla naman siyang humarurot ng napakabilis at nang makita yun ng mga nilalang na mukhang manok ay nag-alala naman sila habang si Mori naman ay tumakbo papalayo. Ang ikaapat naman ay gumawa sila ng eksena kung paano sila maging isang magkaibigan at ipinaliwanag niya naman kay Miria na si Jael daw ay pumayag na maging isang kontrabida at kapag may panganib na mangyayari kay Mori ay doon na siya papasok at sagipin niya ito. Maya-maya pa ay bigla na lamang lumapit si Jael kay Mori at bigla na lamang lumikha ng tunog si Mori at pagkarinig nila ay inutusan naman ni Ryder si Miria na ngayon na ang oras upang pumasok siya sa eksena at pagkapasok niya sa loob ay isinigaw niya naman ang pangalan ni Mori at bigla siyang nagulat dahil nagawang mapatambay ito ni Mori. Galit na galit naman si Ryder at pinagsasabihan niya si Jael na hindi ito ang napag-usapan nila habang nadidismaya naman si Miria at nagpipigil lamang ng tawa si Jael at si Mori naman ay abala sa pagkain ng prutas. Marami pa silang ginawang mga operasyon subalit nauwi lamang yun sa kapalpakan. Kinagabihan ay malakas ang buhos ng ulan habang si Mori naman ay mahimbing na mahimbing ang kanyang tulog at bukod sa kumot na nasa kanya ay nasa kanya din ang damit ni Ryder. Habang mahimbing na mahimbing ang kanyang tulog ay mayroon naman siyang naramdaman at nakakita siya ng liwanag at nakita niya na parang mayroong kukuha sa kanya kaya naman ay bigla siyang nagising at bigla niyang sinuri ang paligid habang tumatagaktak ang kanyang pawis. Bigla namang kumidlat kaya naman nagulat si Mori at bigla siyang bumaba ng kanyang kama at tinakpan niya ang kanyang tainga dahil sa kulog at agad naman siyang lumabas ng kanyang kwarto at pinuntahan niya si Ryder ngunit mayroon naman itong ginagawa at naglakad naman siya upang makahanap ng kanyang makakasamang matulog at ang oras ngayon ay nasa 12:00 na ng umaga. Sa kanyang paglalakad ay lumingon-lingon naman siya dahil nagbabaka sakali siya na mayroon pang gising at nakita niya ang isang bukas na pintuan at bigla niya naman itong pinuntahan at sinilip niya ito at sa kanyang pagsilip ay nakita niya na nakaupo si Miria na malapit sa apoy. Mahimbing naman ang tulog nito habang si Mori ay unti-unting gumagapang patungo sa kanya. Habang gumagapang si Mori ay bigla niya namang napansin ang isang libro na kabukas at ayon dito ay pinag-aaralan ni Miria ang patungkol sa bata kung paano makipagkaibigan.
Agad namang tumayo si Mori ngunit bigla naman siyang nagulat at nang walang ano-ano'y bigla na lamang siyang umakyat kay Miria kahit na natatakot siya ay umakyat pa rin siya dahil mas takot siya sa kulog at kidlat at nang makaakyat na siya ay tinakpan niya naman ang kanyang mata dahil sa takot. Niyakap naman siya ni Miria at napasandal naman si Mori sa kanya at sa pagkakataong ito ay hindi na natatakot si Mori kaya naman tinignan niya si Miria at nakita niya na tulog pa rin ito at ang ginawa niya ay niyakap niya na rin ito. At habang nakayakap siya ay sa isip-isip niya naman ay naaalala niya ang mga ibinigay sa kanya ng kanyang sponsor magmula sa sulat, bulaklak, krayola at sa nagsasalitang laruan ay iyon ang pagmamahal ng isang inay. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nagising si Miria at hindi niya naman nakalain na nakatulog siya at napagdesisyonan niya naman na lilipat na siya sa kanyang kwarto at sa puntong papatayo na sana siya ay bigla naman siyang nagulat dahil nakayakap na si Mori sa kanya at tumatagaktak naman ang kanyang pawis dahil hindi niya inaasahan na nandito na si Mori sa kanya na nakayakap dahil hindi niya napansin ito. Natarante naman siya dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin at naisip niya na kailangan niyang tawagin si Ryder. Maya-maya pa ay kumalma naman siya dahil pagkakataon niya na itong mapalapit kay Mori. Namumula naman ang kanyang pisngi habang pinagmamasdan ang cute na batang makulit at niyakap niya naman ito kahit na kinakabahan siya. Kinaumagahan ay pagkagising ni Ryder ay napahikab naman siya dahil kulang ang kanyang tulog. Pinuri naman siya ni Aya kahit na matagal niya itong ginawa. Naalala niya naman na noong pinarelease niya ang limiter ng kanyang motorsiklo kaya naman sinabihan niya si Aya na huwag na nila ulit iyon gagawin kung maaari at sinang-ayunan naman iyon ni Aya. Bigla na lamang dumating ang parang mga manok na nilalang at binati siya ng mga ito na magandang umaga at pagkarinig niya ay nagtataka naman siya kung bakit nagkakaganon sila. Habang may hinahakot sila ay nagtataka na lang ang mga ito na kung bakit nagising siya ng maaga. Mayroon namang dumating na sulat at bigla namang nagulat ang mukhang manok na ito at iminungkahi naman ni Ryder na siya na ang kukuha nito. At agad namang naglakad si Ryder at nang makarating na siya sa pintuan ay kinuha niya naman kaagad ang ipinadala at ang nakapaloob sa ipinadala ay ang kanyang larawan na mayroong pamagat na delikado ang nilalang na ito. Labis namang nagulat si Ryder. Bigla namang dumating si Miria at tinawag niya si Ryder na siyang ikinagulat niya naman at binati niya naman agad ito at sinabihan niya ito na parang maganda ang mood niya ngayong umaga. Sa isip-isip naman ni Ryder na muntik niya nang makalimutan na wanted nga pala siya. Agad naman siyang tinanong ni Miria na kung handa na ba siyang umalis. Nagtatakang tanong niya naman na kung saan sila pupunta. Sagot naman ni Miria na sa sentro. Kinumpirma naman ni Ryder na kung ang ibig niya bang sabihin na sentro ay sa sentro ng syudad. Masayang tugon naman ni Miria na ganun na nga. Plastic naman ang ngiti ni Ryder at sa isip-isip niya na ito na ang kanyang katapusan. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nandito na sila sa isang silid at binabati sila ng mga nilalang na ito. Nakasunod naman si Ryder kay Miria at nakasuot naman ng face mask si Ryder upang hindi siya agad makilala at nagtatakang tanong niya naman kay Miria na kung ano ba ang lugar na ito. Sagot naman ni Miria na dito siya madalas pumunta upang magpatahi ng kanyang kasuutan. Ipinaliwanag naman ng isang ito kay Ryder na pwede nilang makita ang disenyo ng virtual at pwede rin nilang maiba ang disenyo ng damit ng agaran. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss!